day everyone! Today, we're going to tackle about senior citizens apps. Ano nga ba ang senior citizens? Alam naman natin na kapag narinig natin ang senior citizens, pumapasok agad sa isip natin na ito ay matatanda. Tama nga naman, pero may proper definitions siyang sinasabi. Ang senior citizens is defined as resident citizens of the Philippines who is at least 60 years old and above. Ayon sa aking nakalap na information, as of March 1, 2024, there were about 4,419,153 ang total population ng senior citizens. Dahil sa tumataas na bilang ng mga senior citizens, nag-implement ang government ng mga batas para sa senior citizens para protektahan at bigyang karapatan ang mga senior citizens dito sa Pilipinas at bigyan sila ng benefits at privilege at pahalagahan ang kanilang mga contribution or ang kanilang mga nagawa. So alam mo ba ang Republic Act 7432, an act to maximize the contribution of senior citizens to nation building, grant benefits and special privileges for other purposes. So yung layunin ng batas na ito ay ma-motivate at ma-encourage ang mga senior citizens na mag-participate sa nation building. Kasi nga diba, isa sila sa mga nakakaranas ng diskriminasyon based on their age. Halimbawa nito ay sa employment. May mga senior citizens na hindi nakakapasok at natatanggap sa trabaho dahil sila ay sinasabihan na mahina na at hindi na kayang magtrabaho. So, layunin din ng batas na ito na encourage yung mga family at community na tulungan, alagaan at huwag pabayaan ang mga senior citizens at mapanatili ang tradisyon na meron ng mga Pilipino sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay. So, ang mga kliyente ng batas na ito ay mga senior citizens na may edad na 60 pataas at nakatira sa Pilipinas. Kasama rin dito ang mga nagretiro at nagmula sa trabaho ng government offices, pribadong kumpanya, at may kita na hindi lalampas sa 60,000 pesos na ni-review ng National Economic and Development Authority or NEDA every 3 years. So ano nga ba ang mga program and services na natatanggap ng mga senior citizens? So una, mayroon silang nakukuhang 20% na discount sa mga transportation, hotel, restaurant, recreation center, at pagbili ng mga gamot. Ang mga pribadong establishmento ay maaaring mag-claim ng mga halaga na discount bilang tax credit. At makakakuha rin na hindi bababa sa 20% na discount sa mga tickets, sinihan, teatro, konserto, circus, at carnivals at iba pang mga lugar at libangan. Hindi na kailangang magbayad ang mga senior citizens sa mga buwis kung ang tawang kita ay hindi lalampas sa halagang itinakda ng NEDA para sa taong iyon. Ay meron din silang natatanggap na free training sa programa ng OSCA at libreng medical assistant at dental sa mga pampublikong ospital to be issued by the Department of Health, RISC, IS at SSS. At nakakatanggap din sila ng mga benepisyo mula sa GSIS, SSS at Pag-ibig tulad ng mga regular na empleyado. Ang mga senior citizen ay tinuturing ng mga dependent sa National Eternal Revenue Code. Ang mga taong nag-aalaga sa kanila, kamag-anak man o hindi, ay nakakatanggap ng pribilehiyo na nakasaad sa code. Ang mga pribadong organisasyon na nagtatayo ng mga senior citizen home, residential communities, or retirement village para sa mga senior citizen ay nakakatanggap ng exemption sa real estate tax sa loob ng unang 5 taon ng operasyon, priority sa pagtatayo o pagkukumpuni ng mga kalsada patungo sa lugar na iyon, at meron din silang nakukuhang retirement benefits mula sa programa. Ano nga ba ang responsible agency na nag-implement ng regulations at nag-carry out ng objectives ng batas na ito? So, bawat munisipyo ay mayroong isang OSCA na matatagpuan sa tanggapan ng alkalde. Ang OSCA ay pinamumunuan ng isang konsehal na itinalaga ng Sangguniang Bayan. Ang Community Development Officer ay tumutulong sa konsehal at nakipag-ugnayan sila sa Department of
Social Welfare and Development or the SWD, ang mga tungkulin na gumagawa ng mga plano, ipatupad at subaybayan ang mga programa para sa mga senior citizens batay sa layunin ng batas na ito. Maglista ng mga serbisyo na maaaring ibigay sa mga senior citizen, mag-update ng listahan ng mga senior citizen tuwing 3 buwan at magbigay ng mga ID or card na pwedeng gamitin sa kahit saan. Nagsisilbing sentro ng impormasyon para sa mga senior citizen. Ang Secretary of Social Welfare and Development kasama ang Department of Finance, Department of Tourism, Department of Health, Department of Transportation and Communication, at Department of Interior and Local Government ay maglalabas ng mga panuntunan at regulasyon para maipatupad ng maayos ang layunin ng batas na ito. So, ang sanction ng batas na ito ay sinumang lumabag sa batas ay maaaring makulong na hindi hihigit sa 1 buwan o magmulta ng 1,000 pesos or both. Ano nga ba ang 7876? Ang RA 7876 or also known as Senior Citizens Act of the Philippines, isang batas na nagtatag ng mga senior citizen center sa bawat lungsod at munisipyo sa Pilipinas. Layunin ng batas na ito na bigyan ng sapat na social services at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sino-sino nga ba ang qualification or disqualification para sa batas na ito? Ang mga senior citizens na may nakakahawang sakit o may kapansanan sa pag-iisip o ang mga kanilang kilos ay hindi angkop or nakakasama sa ibang senior citizens as determined by the DSWD on the basis of an appropriate certification by a qualified government or private volunteer physician may be denied the benefits provided in the center. However, the center shall refer the senior citizens concerned of the appropriate government agency for the needed medical care or confinement. The qualified client is those 60 years old and above. Ano yung mga services or yung function na ino-offer ng center na ito? The first one is identify the needs, training, and opportunities of senior citizens in the cities and municipalities. Dito, kailangan alamin kung ano nga ba ang mga pangunahing pangangailangan ng mga senior citizens, kung ano ba ang trainings na dapat nilang gawin, kung ano ba ang mga opportunities ang matatanggap nila. The second one is initiate, develop, and implement productive activities and work scheme for senior citizens in order to provide income or otherwise supplement their earnings in the local community. Halimbawa na lang dito, ang center ay maaaring mag-organize ng project sa paggawa ng handicrafts or pagtatanim ng mga gulay na maaaring ibenta ng mga senior citizens para kumita at magkaroon sila ng dagdag ng pera. At maaari din silang mag-offer ng mga training sa pagluluto, pagtatahi o paggawa ng mga produktong pang-craft para sa mas madaling pagkakakitaan. The third one is promote and maintain linkage with provincial government and the city and municipal councils for the elderly and the Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines and other non-government organizations for the delivery of health care services and facilities, professional advice services, volunteer training, and community self-help projects. Ang center ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang agency katulad ng hospital para sa libreng check-up para sa mga senior citizens or sa NGO or non-government organizations, Federation of Senior Citizens Association, para mas epektibong mabigay ang mga services na kailangan ng mga senior citizens. The last one is, maaari ring mag-organize ang center na ito na mga paligsahan, pag-celebrate ng mga activity para sa mga senior citizens. At maaari ding mag-organize ng seminar tungkol sa kanilang kalusugan. Sino-sino nga ba ang mga responsible agencies para sa batas na ito? Unang-una dito ang DSWD with social workers in coordination with the DOH or Department of Health and other government agencies
and local government units. The Republic Act 9257 or the Expanded Law of Senior Citizen Act 2003. So the senior citizens who have capacity and desire to work or to be re-employed shall be provided information and services from the government and matching services to enable them to be part and productive of the society. So the private entities that will employ the senior citizen as employees shall be entitled to additional deduction from their gross income of equivalent of 15% of their total amount of their salary. So with accordance of underage government agencies, but not limited to DOLE, are the Department of Labor and Employment, and TLRC, or the Technology and Livelihood Resources Center, or the DTI, which is the Department of Trade and Industry, shall assess and assign implement training programs that will provide skills and welfare or livelihood support for the senior citizens. In terms of education, the DOH, TESDA, and CHEN, in consultation of NPO and POs for senior citizens, institute program that will ensure to access to formal and non-formal education. So in terms naman sa health, the DOH and LGU with the non-government organization and the People's Organization or the POs shall institute a national health program and shall provide health services for senior citizens. So in terms naman sa social services, at least 50% of discount shall be granted on the consumption of electricity, water, telephone of the senior citizen in all organizations. And the number 4 is the housing. National government shall include national shelter program for the senior citizen. And then the number 5 is access to public transport. So DOTC, or the Department of Transportation, Communication and Development Program, to assist senior citizens to fully gain access to transport facilities. The number 6 is incentive foster care. And the number 7 is additional government assistance, which is the social pension, mandatory PhilHealth coverage. And the number 3 is social safety nets, which is the assistance for economic shocks, disaster, and other calamities. So, let's talk about the penalties. Any person who shall violate the provision of this ordinance shall suffer penalty from the imprisonment of not less than 6 months and not more than 2 years. And for the fine naman, the fine will be 50,000 and not more than 100,000. For the subsequent violation, not less than 100,000 and not more than 200,000. For further, in case of repeated violations of provision of this ordinance, offender license to operate shall be revoked. If the offender is a foreigner or the alien, shall be deported. Ano nga ba ang RA 9994? Ang Republic Act 9994 na kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan at suportahan ang mga nakakatandang mamamayan. Ang layunin nito ay mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang benepisyo at pribilehiyo. Ano nga ba ang clientele ng batas na ito? Ang clientele ng RA 9994 ay ang mga matatanda sa Pilipinas na may edad na 60 taong gulang pataas. Ano ang mga programs and services ng RA 9994? Unang-una, mga discount. May karapatan ng mga senior citizen sa discount mula 20% sa mga pagkain, gamot at iba pang serbisyo tulad ng pampasahirong sasakyan. Pangalawa ay social pension. Ang mga senior citizen na walang sapat na kita ay maaaring tumanggap ng monthly pension mula sa gobyerno upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Pangatlo ay libreng serbisyo ng kalusugan. Sila ay maaaring makakuha ng libreng medical check-up, gamot at iba pang mga pangangalaga sa kalusugan mula sa mga pampublikong ospital at klinika. Pang-apat, mga program sa community. Ang mga senior citizen ay maaaring makilahok sa mga aktibidad at programa na naglalayong mapanatili ang kanilang kalusugan at aktibong pamumuhay. At pang-lima ay recreational activities.
May mga programa na nag-aalok ng mga recreation activities at social gatherings para sa kanilang kagalakan at pakikisalamuha. Responsible agencies. Ang RA 994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay may mga responsibilidad na nakatalaga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang epektibong implementasyon ng mga programa at serbisyo para sa mga senior citizen. Narito ang mga pangunahing ahensya na responsable sa pagpapatupad ng batas na ito. Panguna ay Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang DSWD ang pangunahing ahensya na nangangalaga sa mga programa at serbisyo para sa mga senior citizen, kabilang ang social pension at iba pang social services. Pangalawa ay Department of Health. Ang DOH ay responsable sa pagbibigay ng akses sa kalusugan at mga serbisyong medikal para sa mga senior citizen. Sila ang namamahala sa mga health programs at facilities na naglilingkod sa nakakatanda. At pangatlo ay ang Department of Transportation. Ang Department of Transportation ay may tungkulin na siguraduhin ang implementasyon ng mga discounts sa mga pampasahirong sasakyan para sa mga senior citizen. Pang-apat ay local government units. Ang mga lokal na pamahalaan ay may pananagutan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga lokal na programa at serbisyo para sa mga senior citizen sa kanilang mga komunidad. Kabilang dito ang mga recreational activities, health services at pangangalaga. At panglima ay National Commission of Senior Citizens, isang opisyal na ahensya na nabuo upang magsulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga senior citizen. Sila ang nagbibigay ng mga recommendation at patnubay sa mga programang nakatuon sa nakakatanda. At pang-anim ay Department of Education at Commission on Higher Education. Ang mga ahensyang ito ay maaaring tumulong sa pagbuo ng mga programang pang-edukasyon para sa mga senior citizen tulad ng mga workshop at training. At lastly ay sanction. Ang RA 994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay may mga parusa para sa sino mang lumalabag sa mga probisyon ng batas. At panghuli ay sanctions. Ang RA 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay may mga parusa para sa sino mang lumalabag sa mga probisyon ng batas. Narito ang mga pangunahing sanctions sa maikling salita. Unang-una ay ang pagpataw ng multa. Maaaring patawan ng multa ang mga individual o establishmento na hindi sumusunod sa mga itinakda ng batas, lalo na sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizen. Pangalawa ay criminal charges. Ang mga insidente ng pang-aabuso o pangmamaliit sa mga karapatan ng senior citizen ay maaaring magdulot ng criminal na kaso sa mga lumalabag. Pangatlo, mga parusa para sa mga opisyal. Ang mga opisyal ng gobyerno na hindi nagpapatupad o nagpatupad ng mga probisyon ng batas ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan o maaari silang magmulta. Alam nyo ba na ang Republic Act 11916 is an act increasing the social pension of indigent senior citizen? Sa ilalim ng Republic Act 11916 na naging batas noong Hunyo 2022, itinaas ang buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizen mula sa 500 to 1,000 pesos. Sino-sino nga ba ang target client ng batas na ito? Sakop ng social pension ang mga indigent senior citizen must be 60 years old or older. Mga mahihirap na senior citizen, mahihina, may mga sakit at may mga kapansanan. Mga senior citizen na walang permanenteng pinagkukunan ng kita, walang regular na suporta mula sa pamilya, at ang mga senior citizen na hindi tumatanggap ng mga pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang iba pang probadong insurance company. Narito naman ang ilan sa mga program and services ng batas na ito. Number 1, social safety assistance. Makakatanggap sila ng tulong sa panahon ng sakuna tulad ng pagkain, gamot at financial. Pangalawa, social pension for indigent senior citizen. Nagbibigay ng buwan ng pensyon na nagkakahalaga ng 1,000 pesos sa mga kwalipikadong senior citizen para makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangangailangang bibigay. Narito naman ang responsible agency para sa batas na ito. Number 1, the National Commission of Senior Citizen or NCSC, the Department of Social Welfare and Development or DSWD, and Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA. Oh, alam nyo ba yung 11350 o tinatawag nating National Commission of Senior Citizen? The National Commission of Senior Citizen is an agency created to promote the rights and welfare of senior citizens, ensuring their full participation in national building and providing support for the physical, social, and economic well-being.
Who is the clientele of this act? The primary clientele of this act is the senior citizen, age 60 and above, the families and caregivers of the senior citizens, organization and non-governmental organization advocating for the rights and welfare of the senior citizen. What are the program and services in this act? The development and implementation of policies and programs that promote the rights of senior citizen, provision of the service, social service such as healthcare, nutrition, and livelihood assistance, advocacy for the establishment of senior citizens centers and community-based programs, facilitation of access to legal assistance and protection against abuse and discrimination, training and capacity building initiatives aimed at empowering senior citizens. Who are the responsible agencies in this act? First, the National Commission of Senior Citizens as the primary agency responsible for overseeing the welfare of the senior citizens. Second, the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Third is the local government units or LGUs.